Mhm. Yan. Yan topic natin. Bilyonaryo News Channel. Visibility, Tina Romualdez attend House plenary session. Bakit nandiyan siya? Bakit bigla siyang nagparamdam ah, noong may sinampang impeachment laban kay Sara Duterte? Hmm. I don't know. Siguro. Baka magkakaroon ng di natin alam. Baka ito ba yung hudyat para bumalik siya bilang Speaker of the House? Baka bumalik siya bilang Speaker of the House, mag-iyakan na naman yung mga didilis. Di ba? Saan na ba yun? Mhm. Ito. Yan, ayan siya. Kaso wala tong sounds, guys, ah. Hmm. Play natin. Ito siya, nagpakita na siya sa Congress. Hmm. Ayan, si Martin Romualdez. Daily Tribune. Hmm. Ayan. Anong ibig sabihin yan? O, di ba? Nung may nag-file ng impeachment kay VP Sara, bigla siyang nagpakita. Anong ibig sabihin yan? Baka bumalik siya bilang Speaker of the House. Hmm. Maybe. Di natin masabi. Pero yan lang naman yung topic natin dyan. Ito yung isa na ita-topic natin. Ah, hmm? Saan na ba yung isa? Ito. Ayan, ba't may chat ako dito? Ano ba yan? May troll na nagchat dito sa akin. Nakainis ako, ah. Wait nga, baka may lumabas ulit eh. Napayak ko yan eh. Ayan siya na. Ayan. Sabi, fix na natin to. Ito ka to. Yan. Ito yung sabi ni Rufus Rodriguez. China has caricatured so many of our leaders. It has hired troll. Troll. It has hired traitors. Traitors in this country. Yan. Ayan yung tingin ni Rufus Rodriguez sa mga nagproprotekta diyan sa mga sa Chinese country na yan. Hmm. Ang galing to, si Rufus, idol ko to. Magaling yan. Binakbakan niya sa Congress yung mga ulol na kongresista na nagtatanggol sa China. Pinaiyak ba naman eh. Biro mo, Pilipino kahit pagtatanggol mo China. Malawak ang airport, makakaalis ka na. Hmm. Hindi kayo makabayan, makapili kayo. Mhm. Troll lang ang sabi dyan. Nag-hire ng army troll. Ito. Hanggang ngayon, existing pa rin. Tatay Pentabi. Yan. Duterte camp spent
$200,000 for Troll Army Oxford study find. Sino yan? Yan pa yung dating ang tawag din. Ginagawa nilang armas sa social media, yung troll. Kunyari mapadami lang. Yung nakikita nyo dyan sa Facebook, lantad naman na yun eh. Yung mga haha-react. Yun yung mga troll. Mga troll yun. Hindi na siya, yung tulad ng dati na normal lang na haha, ilan lang. Ngayon, tantara napakadami. Tapos, remove. Ipagtatawanan tayo mamaya eh. Bago tayo mag-end. Ito ba yun? Diba to? Ito. Yung sinabi ni Marcoleta. Ng mga taga-Pag-asa Island ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na bitawan na lang o sa kanyang salita, i-give up ang Kalayaan Island Group. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Matagal na nga pinaglalaban yan, tapos ikaw, i-give up mo lang. Anong klase kang senador? Lumipat ka na sa China, hindi ka kailangan sa Pilipinas, mga traidor. Ang sabi ni General Luna, ganito. Hindi naman ang Tagalog ko. Espanyol, di ba? Oo. Putang ina mo. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. No, hindi pwede kasi may mga may mga posibilidad na may mga gas reserve pa dyan. Kaya gustong kunin ng China yan dahil dyan sila kukuha ng resources nila. Ang China, mahina na yung nila, hindi na sapat yung mga yung resources, mga gas, mga langis. Yan, hindi na sapat sa kanila yan. At saka yung ini-insist yung gigerahin. Ulul, walang mangyayaring ganun. Kung ginera na tayo dati pa dapat ginawa yan ng mahina pa yung Pilipinas. Nag-iingay yan kasi lumalakas yung sandatang lakas ng Pilipinas. Kung i-invade man tayo, hindi nga nila magawagawang i-invade yung Taiwan na ikiniklaim lang din nila. For your info, takot din ang China sa giyera. Maraming galit na bansa sa China. Tulad ng sinabi ko, India, South Korea, Taiwan, Japan, US. May alitan din ang Russia at saka China. Hindi lang napag-uusapan yan. Nakalive ako eh. Malabas tuloy. Yun. Ayun na. Ituloy. Offended. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin? Sinabi po ito ni Marcoleta sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules. Giit ni Senador Panfilo Lacson sa atin ang Kalayaan Island Group at sakop ito ng Palawan na binubuo ng 7 isla kabilang ang Pag-asa Island kung saan may nakatirang halos 400 residente at may nakatatag na 1 barangay.
Paglilinaw pa ng mga eksperto, hindi naman Exclusive Economic Zone o EEZ ang batayan kung bakit teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Maraming batas na raw, mapa domestic at international, ang nagpatunay na teritoryo ito ng Pilipinas. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Kinilala na at lahat, tapos sasabihin mo, papamigay mo? Anong klaseng kahibangan yan? You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent kasi you are echoing the position of China. Sa isang pahayag ngayong araw, iginiit ni Senador Marcoleta na hindi niya sinabing ipamigay ang Kalayaan Island Group. Sadyaan niyang pinaiikli ang konteksto ng kanyang sinabi sa pagdinig. Ayon kay Marcoleta, sinabi niya na para maisama sa International Hydrographics Organization ng West Philippine Sea ay kailangan magdeposito ng mapa sa United Nations para ipaalam sa buong mundo na inaangkin natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Island Group. Anya, sinabi niyang hindi yan pwede dahil paglabag ito sa UNCLOS, maliban na lang kung isusuko ang Kalayaan Island Group para maresolba ang issue. Mga kapuso, Yan, binatikos nga si Marcoleta nung mga taga Kalayaan Group of Island, yung mga residente doon. Kasi matagal naman na kasi natin inuupahan yung Kalayaan Group of Island yan. Sa tagal ng panahon na pinaglalaban niya ng gobyerno natin, pero i-give up lang yung Marcoleta. Wow! Ang tindi. Meron tayo papanoorin din. Remove natin yan. Yan. ng China kung saan tampok ang siyam na tinaguriang senators. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Lalo pang uminit ang debate sa internet sa isyu ng sigalot sa laot. Kumakalat ngayon sa social media ang isang larawan ng mapa ng South China Sea. Nakabalandra rito ang mukha ng siyam na tinaguriang senators na hindi lumagda sa Senate Resolution 256. Kinabibilangan ito ng magkapatid na Cayetano at sina Senators Bato de la Rosa, Bongo, Cheese Escudero, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla at Joel Villanueva. Nakalagay ang mga mukha sa mga iginuhit noon na 9-dash line ng China. Wala pang pahayag ang siyam na senador. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, at pag-aralan natin. Ako, as Senate President, pag-aaralan ko kung gano'n ang kung mayroong nagbi-bring up ng issue na bakit ginaganon yung senador. O dapat yung siyam ay pumalag. Di ba? Di, hanapin nila kung sino yung nag-upload. Di na magano yan, di napapalagyan. Consistent yung mga yan eh. Mga dubuang. Tsaka hindi na makakapalag si Bato, nagtago na yun. Sino yung source, sino nag-upload, sino nag-invento. At kung nasasaktan sila sa post na yun. tuloy sa regular session sa Lunes ang pagtalakay ng Senado sa Senate Resolution 256 na kumukondena sa ilang opisyal ng Chinese Embassy dahil sa umunoy pananakot at pambabastos nila sa ilang Pinoy officials na tumutuligsa sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Espisoto, dapat noong Miyerkules ay ipapasa na nila ito kapag natapos ang pagtatanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Pero hindi natuloy dahil sa pumalyang kulita sa Senado. Pabor din si Espisoto sa one person, one account sa social media para mawalaan niya ang mga troll sa bansa. Katunayan daw ay mayroon na siyang panukalang batas para rito. Kailangan lang anyang makipag-coordinate ang gobyerno sa mga social media platform para malimitahan ang pagkakaroon. Sa akin, hindi man ako agree dyan sa one account, one policy, one account policy. Meron akong may personal account ako ng Facebook.
may page. Yun, dalawa. Pang ano talaga yung personal ko, pang family talaga yun. Tapos, meron naman kasing ano yung face recognition na, yung maggigilid-gilid ka ng mukha. Kung walang mukha, automatic, ano na yun, troll. Ang kaso nga lang, pwede rin siyang gamitin sa pag ilang beses nila pwedeng gamitin kasi face recognition lang naman eh. Re-recognize ka kung tao. Ganun. O ng mga multiple account ng isang individual. May bill ako sa Senate. Titignan ko kung saan napunta. Meron akong idea kasi before this the Congress started. Sabi ko dapat anong platform sa internet. Kailangan one person, one account. Ubos yung mga troll. Dahil sa word war sa sigalot sa laot, dumarami raw ang coordinated online attacks laban sa Pilipinas at sa mga opisyal ng gobyerno na nagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Manatili Yun. Doon na si Marcoleta, doon sumablay. So, so, Parrot Island, Kawatan Shoal, Bald Reef, Gago Shoal, Cheese Island, Cubeta Reef, Ritoka Island, Silly Island, Judas Islard Reef. Yan, saka tanggol nyo sa China, kinikin ko kayo ng kapwa nyo Pilipino. Sayang to siya ng senador, dapat pinapalitan to eh. Wala naman silbihan eh. Padala yan sa West Philippine Sea. So, guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Pa-follow at like na lang po ng ating YouTube channel at pa-subscribe na lang po ng ating YouTube channel at kita-kita po ulit tayo bukas at maraming salamat and goodbye.